A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 260 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today, yung title ng devotion na ito is You Against the World. Yung discussion natin is all about the book of Esther, and this time yung character natin is si Mordecai and Haman. Si Mordecai siya yung tiyuhin ni Esther at Haman siya naman yung nagbalak na ubusin yung buong lahi ng mga Hudyo dahil nga sa ginawa ni Mordecai na pagsalungat dito na hindi pagsamba sa kanya. At dito sa scripture natin for today sa chapter 3 verse 1, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman na anak ni Hamadeta, isang Agagita. Si Haman, isa siya sa ginawa siyang punong ministro na kung saan namamahala sa 127 city na meron or sakop nitong ni Xerxes. So, pangalawa siya sa may pinakamataas na posisyon. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Tinanong siya ng tauhan sa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mo sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan ba siya ni Haman sapagkat sinabi ni Mordecai na siya isang Hudyo. Kasi yung mga Jewish people, hindi sila sumasamba sa iba't ibang tauhan or Diyos-Diyosan. Kasi nga, ito yung utos sa kanila ng Diyos na huwag sasamba sa kahit na sino maliban sa Kanya, kay Yahweh. Sa verse 5, nang mapatunayan ni Haman, hindi nga yumuyukod at lumuluhod itong si Mordecai, sumiklab ang galit nito. So, nainis siya, parang tinapak-tapakan kasi yung pride niya sa ginawa ni Mordecai. So, sa verse 6, nang malaman ni Haman na isang Hudyo nga itong si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo. So, hindi siya gumawa ng parusa na para kay Mordecai lang. Inisip niya ubusin lahat ng Hudyo. At sinabi niya ito sa hari. Nag-propose siya doon sa hari sa plano niyang ito at pumayag naman itong si King Xerxes. And this time kasi hindi rin alam ni Xerxes na si Esther na kanyang queen ay isang Jewish din. Kaya dito sa ating katuruan, number 1, Mordecai refused to bow to Haman because he is Jew and Jewish people do not bow down except to Yahweh. And tayo bilang Kristiyano, hindi rin tayo sasamba, susunod sa mga kasamaan, mga korupsyon, at kahit gaano pa ka-pleasing ito sa ating mga mata. Kahit mahirap, kailangan natin ipaglaban dahil tayo ay Kristiyano, tayo ay sumusunod sa Diyos. Tagasunod tayo ni Yahweh lamang. And pangalawa, Haman sought to annihilate the Jews. This is the always expected as a Christian who go against the flow of this world. You will be hated, you will be persecuted. Malala pa nga yung you will be killed, lalo na pag malaking tao yung binabangga mo. But the good news is, point number 3, God defends those who refuse to compromise. Cargo ka ni Lord. Mas maganda na against ka sa buong mundo pero ang kakampi mo si Lord, dan kakampi mo nga lahat pero ang Diyos naman ang kalaban mo. God can use even the people you thought would help you but eventually will destroy you. Aga ng Diyos, gumagamit siya ng tao to bless and to judge people. Kaya dito sa ating pagsasabuhay, application from the story of Mordecai, number 1, do not conform to corruption because you are a Christian. Huwag kang umayon sa kagustuhan or ayon sa lakad ng mundong ito. You go against the evil flow. Kung alam mong hindi mabuti, hindi maganda, don't compromise. For God to favor you. Kasi at the end of the day, si God pa rin naman yung ipiniplease natin at hindi yung mga tao dito sa mundo. And pangalawa, be prepared to face hatred and persecution. Kapag follower ka ni Kristo, hindi ito maiiwasan. Yung persecution, yung hatred. Mahirap pa nga dito ay yung pati mga taong malapit sa iyo ay kapopotan ka. But again,
kung nasa panig mo ang Diyos, ay wala ng iba pang ini-please natin. Kaya nga dito sa isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos 29 verse 20, chapter 1 verse 29, dahil pinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa kanya kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. At dito sa 2 Timothy 3 verse 12, gayon din naman ang lahat ng pagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. So hindi na bago ito as a Christian, as a person na gustong sumunod kay Jesus Christ. And sa John 15:18, sabi ni Jesus Christ, kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapotan nila bago kayo. And dito sa verse or sa point number 3 ng ating application, trust God for protection and vindication. We will not bow down to everyone. We will not compromise because of the grace of God. We will be able to keep our integrity. Ito yung panghawakan natin na ang Diyos, siya may control sa lahat. Gayunman hindi natin dapat i-compromise yung mga bagay-bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. And if we please God, trust God that He will protect you and vindicate you. Siya yung magpapatunay na tama lang yung ginawa mo. For God, so eager to glorify His name, your sacrifice will not go in vain or magiging worthless. Kasi kapag ginawa ito ng Panginoon, panigurado, ginawa niya ito to glorify His name through your life. At napakaganda nun. Now, para naman sa ating reflection, why is it easy to conform to the way of this world, but difficult to follow God? Pangalawa, why you should say no to corruption. And ayun lang po for our teaching, application, and reflection. Before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for this day, for this devotion, for reminding us, Lord God, that for us to be holy, Lord God, righteous in front of you, Lord God, hindi sa sariling gawa namin ito makakamtan, bagkus sa kung paano namin susundin ang itinuro ni Jesus Christ, Lord God, to us, Lord God, not to compromise against this world, Lord God, and again, to face persecution, Lord God, dahil Panginoon, hindi ito nawawala bilang tagasunod ni Kristo. At bagamat Panginoon na kaya ni Kristo, ay amin din itong makakayanan, Lord God. Help us, Lord God, guide our ways, Lord God, and guard our heart, Lord God, sa mga small hatred man sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami na alisin ito, yung mga takot, Panginoon, and yung discourage sa puso namin, Panginoon. Palitan mo ito ng wisdom mo, Lord God, ng strength mo, Lord God, and help us to glorify your name, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. For we know, Lord God, tanging ikaw lamang ang makakapag-vindicate, Lord God, sa aming mga ginagawa, sa mga desisyon namin, Panginoon, para sa iyo. Lord God, binibigay namin sa iyo lahat, Panginoon. Ikaw na ang kumilos at maggabay sa aming buhay, Panginoon. Ngayon lang po, in Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.